Isang kontratista na nagangalang Alan Kirante, may-ari ng QM Builders, inaming nakinabang sa bilyong-bilyong salaping galing sa fund ng flood control project. Naturang kontratista lumuhod sa harap ni Senator Rodante Marcoleta. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Walang takas, hindi nakatakas sa mga kamay ni Senator Rodante Marcoleta ang may-ari ng QM Builders na si Alan Kirante, isa sa 15 kontratista na kabilang sa dumukot ng bilyong-bilyong salapi galing sa fund ng flood control project. Sa kalagitnaan ng debatihan, tila hindi na makatakas si Alan Kirante sa mga kamay ni Senator Rodante Marcoleta na siyang dahilan ng kanyang pagkakorner. 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya naman, Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A tayo. Pero dumaan pa kami ng single A noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, artihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nag-umpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung process pa yun, hindi pa namin ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Ano Honor. yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa, Yun sole yung pa sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup licensing. Paano siya nagkaroon ng pick-up license sa contractor? He has the pickup license. Paano ka nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Kirante? wala- Sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Che. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A So, tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Che. 40 billion? Yes, Mr. Che. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Kirante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisan. Naintindihan kita, panay tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakabayan, Mr. Chair. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Che. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Che. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net financial contracting capacity.
Totoo, tinuod na, bay. Ha? May 40 Yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na? Unsa man na? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan, yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinukompute times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama ni mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami monta hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Kirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC, Pero Your Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa Hindi, iba yung incorporated. experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Oo. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Ang Ina-apply lang. ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok yung inyong income, in other words. Yan yung ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun ba? Ganun ba ang interpret? So dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabihin nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JB? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve in aid of legislation. Mr. Chair, I have the second bill that I filed in this Congress is a comprehensive master plan for infrastructure development na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Tulad po ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different, multi-year po ito at it may transcend different administrations. No? Ang tanong ko lang, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo nasa DPWH. Dati po, meron tayong Napindan, Channel, Manggahan Floodway, and other big flood control projects. Pero parang lately, do we have similar flood control projects of this magnitude? Yung ganito kalaki. Kasi sa tingin ko po, siguro sagutin nyo rin po ko, yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng Pampanga, kailan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, spillways, and water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron po ba tayong ganitong mga uri ng proyektong ginagawa? Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of our senior Vice Chair of this committee, Senator Alan. You can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We have similar projects of that magnitude in the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by official development assistance, Your Honor. And in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honor. But Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive these river basin master plans, until and unless you are able to coordinate with that office that we made reference to earlier, Yes. this is the River Basin Control Office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. That's Kahit na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang gawing parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood ravages in this country, Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Total, pinag-usapan na rin kanina pa na master plan po dapat ay sundin. No? Pinoint out na rin po ng ating chair. Pero, Mr. Secretary, nabanggit ko kanina, 3 taon na ho tayo. Pangatlong taon na ito, kung di ako nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding. Paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at sitwasyon. Hindi, naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na rin naglalabas sa sama ng loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really to mitigate or to flush the floodwaters faster, no? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit with 350 billion, dapat po may resulta na ho tayong nakikita, Mr. Secretary? Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project, as we pointed out in previous meetings. This is actually yung Central Luzon Pampanga River Floodway Project, Your Honor. And we are now finalizing yung detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. Because this will involve actually the construction of a 60-kilometer floodway, which is, I think, about 400 meters wide, and a retarding basin in San Antonio Swamp. No? So this is now under detailed engineering design. And we expect that this project will be completed in 2026, and the civil works will be implemented by a separate loan agreement with the Asian Development Bank.
Kasi of this magnitude, Mr. Chair, this involves a lot of steps in the preparation of the entire project is estimated to cost almost about 150 billion pesos yata. So I think yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero Mr. Secretary, narinig na rin ho natin yan 3 years ago. I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, kalahati lang ho yan ng taon-taong budget, kayang-kayang gawin kung talagang gagawin, no? Gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan, siguro yes or no lang ho, nasusunod ba talaga yung master plan ng ating sa kasalukuyan? Or is it that with a very large budget of the for flood control, hindi ko kaya, dahil po pinoint out kanina ng ating chairman, obviously dapat common sense dictates na dapat yung flood-prone provinces nandun ang concentration ng flood control projects. Hindi ho kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa may mismatch, doon sa concentration ng flood control projects, iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi ho talaga natin matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like you mentioned, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong 60 kilometers. Spillways, water impounding, and ito mga pumping stations in strategic areas. Hindi ho ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig? Pero yung po mga district offices kaya hindi ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto? Separate po kasi, Your Honor, Mr. Chairman. Separate kasi yung pag-prepare ng mga official development assistance program in the 18 major river basins. So iba po ito. Now for the local, yung mga other projects, flood control projects, na on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And however, ang kwan po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, Your Honor. Yes, Mr. Secretary, sorry to cut you, pero sabi ko nga, aside from the accountability, gusto natin in aid of legislation, I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development, that which would include flood mitigation projects. Yes. Na sana, pag national project, national in nature, hindi dapat pakikialaman ng district level. Kasi alam nyo, naging congressman po ako noon. Nung panahon na yon, Mr. Chair, nasa kongreso, ang pwede lang namin pakialaman yung pong mga barangay roads, municipal roads, when it is classified as a national project, dati po hands off kami doon. Nagtataka lang ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, mukhang napapakialaman na. Mr. Secretary. Well, this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we submitted to, as I said, the entire budget is under the scrutiny of Congress, Your Honor, at the end of the day. So whatever will come out of in the law, in the General Appropriations Act, will be the projects that we implement, Your Honor. Well, I empathize with you, Mr. Secretary, hindi lang naman ho kayo, kaya ako kayo tinatanong because we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo. Because of our political system, yung po mga infra projects natin, for example, railway, other big ticket items, hindi natutuloy kasi nga bawat presidente, bawat administrasyon may sariling programa. So itong flood control programs din, dapat dams, floodways, lahat po, long term po ito. That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to draft the comprehensive master plan na kasama po ito, na hindi na ho mangyayari ito, na hindi na po mapapakailan. Mr. Secretary, siguro ito na lang ho, ito might be parochial in nature, alam niyo naman siguro 3 taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kong example yung po sa San Juan, yung hiniling ko sa inyo na flood, yung pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya sinabi ni Senator Mig Subirit, hindi ho masama ang insertion or congressional interference o kung ito po itatayuan ho natin, kung makakabuti. Ito po nangyari ito, Barangay San Perfecto, Mr. Secretary. Hanggang ngayon po ito, nung mayor po ako at nag-congressman,